Nakakalungkot, no? Bakit kaya maraming may ayaw kay Atisa Manalo na nanalo bilang Miss Universe Philippines 2025? So kung makikita nyo dito, ang daming bashing kahit na yung mga previous posts ko. Tapos, ang isa sa mga sinasabi nila is hindi nila nagustuhan yung sagot niya, mas maganda daw yung sagot ng mga ibang candidates. Tapos, ang isa pang nakakalungkot dito is may mga ibang influencers na handa siyang pabagsakin. Mga ganong factor, no? Pero bago ang lahat, pagmasdan muna natin si Atisa Manalo na bagong Miss Universe Philippines 2025. Mukha talaga siyang manika, di ba? And parang tatayuan ka talaga ng balahibo kasi mukhang mararamdaman ulit natin yung vibes katulad na nangyari nung sumabak si Catriona Gray noong 2018. Kaya, bakit naman ang dami pa rin nagbabash sa kanya, di ba? Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot lang talaga, no? Kasi very negative yung mga comments doon sa unang pinost ko. Kaya basahin natin. Yung una is, hindi deserving. Walang pag-asang manalo sa Miss U. And then, lousy. Kung hindi pa natumba, di pa nanalo. Boring. Tumbahan na pala ang labanan. OA. And then, lutong-luto na siya. Huwag kami paek-ek pa na tumba para lang mapansin. Boring. And then, no. Win deserves it more. Not too good to reply to the question, but then not trip, di ba? That's minus sa points. And then, yung isa, mas bet nila si Sultan Kudarat. And then, ito, hindi na nga maganda ang sagot, nadapa pa. And then, ito, parang malungkot siguro yung pagkatapilok niya kasi kulang may impact sa sagot sa Q&A. So, paano na sa Miss Universe? And then, fake winner, weakest performance. And then, kulang sa energy. And then, hindi yan mananalo, lampang katawan, lack of energy. Tapos, nakalista na yan sa papel kahit hindi pa nag-uumpisa. And, no, hindi siya deserving. Malayo ang sagot sa tanong. Si, yung mga ibang candidates ang mas bet nila. So, bakit kaya ganito? Ang dami pa ring nega at bashing kahit na nanalo na si Atisa. Balikan natin nung nanalo si Michelle D. So, magtataka ka talaga, no? Bakit ganito ang mga ugali ng mga Pinoy? Sabi nila kay Michelle D nung nanalo, best luto ever. The greatest and messiest cooking show to date, Miss Universe Philippines 2023. Ayan. And then, congrats GMA, Miss Shamsi, and friends. Tapos ngayon naman na nanalo si Atisa Manalo, may mga sinasabi ulit ang mga bashers. So, unworthy of the crown, it should be a head-to-head battle between Siniloan, Laguna, and Cebu City. Tapos, another hanggang top 20 lang sa Miss Universe. And then, let's support na lang Miss Thailand. O, diba? Nakakalungkot talaga. Ang pinaka-worst na nakita ko ever sa comment section ay yung pagre-reveal ng HIV status ng isang nagko-comment versus sa isang pageant fan. So, humantong na talaga sa ganitong way na kumbaga pwede na talagang makasuhan ng cyber libel. Tsaka, syempre, ni-reveal talaga yung HIV status ng isang tao. So, syempre, concerned din yung iba na ingat-ingat lang kasi baka pwede kayong makasuhan kapag nire-reveal yung picture and then yung HIV status ng isang pageant fan dahil hindi nyo gusto yung kanyang sinusuportahan candidate. So, syempre dito, no, disclosure of confidential HIV and AIDS information. Tapos, pwede rin kayong makasuhan ng cyber libel. So, mag-ingat-ingat din kung ano yung pinopost, lalo na kapag mataas yung level ng emosyon nyo. Alam nyo, agree ako sa sinabi ni Charlene Boholano dito na tactic na ng mga bashers parang kay MMD. Pero look, nung maganda yung performance ni MMD, nakikipinoy pride. Tapos, so be kind cause it's free. That's the least you can do to support the country's bet for Miss Universe. So, yung mga nagbabash ng sukdulan kay Atisa Manalo, trust me, meron at merong mga iba dyan na nakikipinoy pride. Lalong-lalo na kapag makakapasok si Atisa Manalo sa either top 10, top 5, top 3, runner-up, o kaya mananalo. Pagdating naman sa Q&A ni Atisa Manalo, so magkaroon tayo ng konting breakdown. Kung sino man yung gumawa ng breakdown na ito, ang galing-galing mo dahil sa effort mo at saka shinare niya yung mga nalalaman niya tungkol sa star approach sa pagsagot sa tanong, lalo na kapag nasa competition ka. So, ang ginawa kasi ni Atisa Manalo is parang ganito, no? Pero mas
coming from the heart yung ginawa niya. So let's start with the situation. So nadapa siya. So ginamit niya yung situation na yon, tinake advantage niya para makarelate siya sa audience. And then, letter T, yung task. Paano niya maiko-connect yung nangyari sa kanyang natapilok sa question. Tapos, yung action. So, ano yung gagawin niya sa ginawa niyang situation para ma-convince niya yung audience tsaka yung judge na karapat-dapat siyang manalo basing from her experiences. And then, yung result. Ginamit niya yung goal niya na gusto niyang manalo as Miss Universe Philippines basing from her experiences na that's why I'm standing here in front of you na sana nagiging kinatawan ng Miss Universe Philippines to Miss Universe. O, diba? So, kung iintindihin mo, napaka-simple yung way na pagsagot niya coming from the heart and tumpak na tumpak. Hindi na kailangan pang magbanggit ng highfalutin words. Buti pa yung mga ibang countries, no? Kasi sinusuportahan nila si Atisa Manalo bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe. Kasi kung makikita nyo sa comment section, napaka-positive yung mga sinasabi nila kay Atisa Manalo. And pati na rin yung nasa Vietnam, talagang pinost si Atisa Manalo sa kanilang headline. And then, meron ding isang designer from Thailand na willing talagang tumulong para i-design or gawan ng gown design si Atisa Manalo, lalo na kapag doon nagaganapin yung Miss Universe. So, dito mo talaga makikita na nakakalungkot talaga minsan na sariling kababayan mo pa ang magda-down sa'yo. May mga hindi mo may iwasan talaga na yung crab mentality is really evident dito sa atin. One last look para kay Atisa Manalo. So, ibabash mo pa rin ba ang ganitong kadyosa na kinatawan ng Pilipinas para sa Miss Universe 2025? Di ba? So, sa mga hindi pa rin makamove on na namabash pa rin kay Atisa Manalo, mag-move on na kayo kasi wala na kayong magagawa. Siya na ang ating representative sa Miss Universe. So, ang masasabi